Alam niyo yun, nagigising pa rin ako na sobrang bigat ng aking pakiramdam. Parang ayoko nang bumangon sa kama. Yung typical na depressed. Pero sabi sa verse natin ngayon dito sa Mark 9:23, and Jesus said to him, "If you can, all things are possible for one who believes." Grabe liwanag. Ang context kasi talaga niyan ay merong isang bata na sinaniban ng unclean spirit. Tapos yung mga disciples ni Jesus ay hindi makast away yung spirit doon sa loob ng bata. Pero yan yung sinabi niya. Kasi nga ang point ay parang nagkakaroon na ng isang faithless na generation na tipong hirap na rin sila siguro sa loob nila na magkaroon ng faith. Nasaktong-sakto din kasi yun yung nararamdaman ko ng mga panahon na yan. Sa main struggle ko rin kasi parang nahihirapan din ako ng hanapin yung reason ko para mabuhay pa sa mga araw-araw. Kasi sabi ko nga, mahirap talaga yung point na ma-empower ka ng strength ni Christ kapag kami pinagdadaanan ka sobrang bigat. Yun kasi yung pinakamahirap na i-argue lalo na sa utak mo kapag ka may oras, syempre kahit anong mangyari. Pag nakaupo ka lang dyan, mag-isa, paano na nga naman yun, di ba? Kaya ngayon, basketball muna kami. Tao po. Hiramin ko yung bola. Ay, kaya tong perang po ng bola. Bola acquired. Pero yun, kasi ang pinakamahirap talaga na part ay maghanap ng rason para mabuhay. Noong mga panahon na yan, syempre. Ngayon kasi, tinry ko nang lumabas dun sa isolation phase. Kasi kala ko kapag ka-in-isolate mo yung sarili mo, matututo kang mag-grow, matututo kang maintindihan lalo yung sarili mo na gumana naman. Pero syempre, mas malungkot yung ganun. Pero para sa akin, okay din yun kasi lalakas ka. Pero kapag ka alam mo na mahina yung mental psyche mo, wag na. Kasi baka mamaya ako na pang gawin mo nga. Kasi na-establish ko naman na hindi ako ganong klaseng tao. At feel ko pagod lang din akong makipag-socialize. Kung baga nakakapagod mag-adjust, mag-exert lang ako ng effort kapag kunwari sa mga kapihan. Yung mga ganon, yung mga tipong gusto ko rin talagang gawin at kailangan kong gawin kasi nasimulan ko na. Hirap na hirap lang talaga akong maghanap ng pinakarason para tumuloy sa araw-araw ng buhay, para bumangon sa kama at para mabuhay dun sa araw na yun. Pero yun nga, diba, kahit kilala ko nga si Jesus Christ, kahit alam ko yung God's grace, kahit nga idea ako ng ganun, wala eh. Tao tayo eh. Imperfect by nature eh. Nakita mo na dun si Mark? Ano boy? And dinala ko isa, dalawa, tatlo. Ang ina na ito. Kasi yung topic kahapon nung Sunday, bago ko sinulat yan, yung journal na yan, ay patungkol sa marriage. Sobrang sakto kasi dahil itong susunod na verse ay yung magdidikta rin kung ano talaga yung pinakasagot dun sa tanong ko nga na ano pa kasi talagang purpose natin ko sa mga nangyayari ngayon sa buhay. Kumbaga yung kabigatan ng pakiramdam, para saan ba talaga to? Thank you. Init, grabe. Kakaiba yung mundo ngayon.
Pero yun, sabi kasi sa John 13:34-35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Wala nang masyadong context pagdating doon. Literal naman yung sinasabi ni Jesus Christ patungkol doon. At ayun nga, nakakatuwa lang na topic marriage, tapos naguguluhan ako sa point sa purpose sa buhay. Pero ayan, binigyan na ako ng isang main commandment. At obvious naman na yun talaga yung pinaka-commandment din natin dito sa mundo. Na para sa akin, syempre aminin ko, nahihirapan akong intindihin yung pagmamahal. Kasi syempre, pagmamahal, tapos kakaranas ko lang ng isang napakatinding betrayal nung mga panahon na yan at sobrang sariwa pa. Kaya yung utos na yun para sa akin napakabigat, kumbaga, kasi bakit nga ba ito agad yung iuutos sa akin? Kakalabas ko lang kumbaga, wala pa nga, hindi pa nga ako naghihilom. I mean, ganun talaga yung mga ways ni Lord. Kailangan mo lang talaga din minsang karoon ng faith. Pero at least, diba, nabigyan ako ng sagot doon sa tanong ko sa pinaka-purpose sa buhay. Ano masabi mo doon, Rob? iPhone 17. Panis. Ay, we. Bago yan? Grabe. Ang na-realize ko kasi kung sa akin mismo, sa sarili ko, sa puso ko, na hindi ko pa kayang i-give up yung love, di ita-transfer ko na lang sa iba yung pagmamahal sa mga kaibigan ko, o kaya naman sa mga taong malalapit pa sa akin, o yung tao talaga na may pakialam sa akin. O nga no, kumbaga ba't hindi ko nga ba yung naisip, bakit ako nagpakulong dito sa sitwasyon na kailangan kong maramdaman yung pagmamahal dun lang sa isang specific na tao na yun, pwede ko naman pala yung maramdaman din sa iba, at pwede ko ring ibigay yung pagmamahal na akala ko dun lang din sa specific na tao na yun sa iba rin. Kumbaga, mahalin mo lahat ng tao, kasi kung tutusin, yun din naman yung inutos ni Lord, ni Jesus Christ. Mahalin mo lahat. Magpakita ka ng compassion. Kasi kung may mga tao man dyan na kinakain ng kadiliman, at least, mabibigyan mo rin sila ng liwanag. Kumbaga, yun yung pinaka na-realize ko nung araw na yan, na baka mamaya, yun din yung kailangan kong gawin. Mahalin yung mga tao, maging appreciative sa kanila, at maging grateful. Hirap. Ito pala yung Jose Abad Santos na lagi kong ino-orderan ng McDo sa opisina. Wow! Ang sarap ng kape kapag ganitong oras Mga mag-aalas 5. Pero yun, balik tayo sa main verse na kay God, anything is possible. At base sa natutunan ko, na-realize ko nung mga panahon na yan, yun pala talaga yung kailangan natin gawin. Maging ready tayong magmahal ng kahit sino sa araw-araw. Siyempre, pwede ka naman magsimula sa pamilya mo, sa mga tao nga malalapit sa'yo. Ma-appreciate mo sila, maging grateful ka. Pero may mga tao din na makakasalamuha ka na paminsan-minsan lang, o kaya once in a lifetime mo lang din makakasalamuha. At subukan mo ring mahalin yung mga yun. Ako, kilala nyo ako na lagi akong sumasakay sa mga MC taxi, yung mga riders kumbaga, at yung appreciation ko sa mga taong yun, yung mga kwentong na pakinggan ko sa kanila, ang gaganda kumbaga, yun yung mga bagay na hindi ko ma-experience magagawa nung mga panahong masyado akong nakafocus sa isa lang na pagmamahal. Pero nung kinalat ko na o tinry ko nang intindihin yung mga tao dito sa paligid, ang ganda na ng mga pangyayari. Kumbaga hindi mo kasi yun may expect, hindi siya expected na outcome. Pero yun, sabi ni Paul sa Philippians 2:4, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Kaki, napakaganda dito sa Jose Abad. Ito yung gusto kong videoan dati, yung matagal-matagal na overpass, pero ngayon nandito na ako. At syempre, kung hindi rin ako naglakad hanggang ngayon, hindi ko to ma-experience. At astig, nalulupitan ako. I mean, okay, sige, balik na tayo kay Paul. Nasigan lang talaga ako dito sa, ang ganda kasi andito yung train, dito yung LRT. Tapos kitang-kita mo yung kabisihan ng mga sakyan. Pero ano pa bang kailangan ko explain doon sa sinabi ni Paul? No? Yun na yun, hindi mo kailangan maging mga sarili. I mean, kailangan mo lang enjoyin yung mundo kasama yung ibang tao. Kailangan mo lang silang mahalin. Hanggang sa
tawagin ka na lang din ni Lord sa purpose niya para sa'yo. Solid. Saya dito, saya. Ano masasabi mo dun, Rob? Tama.